Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bigating laban ng mga pambato natin. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na nakatakda ng dumayo ngayong buwan ng bansang Japan ang ating mga pambato na sila former long-time IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas at former World Title Challenger Jonas Sultan. Ito po ay dahil nakatakda ng harapin ni Angkahas ang kapatid ni Naoya Inoue na si current WBA Bantamweight World Champion Takuma Inoue. Pag-asa po natin si Angkahas upang magkaroon ulit ng Pilipinas ng Active Boxing World Champion. Kaya naman napakalaking bagay po talaga ng laban na ito ni Angkahas para sa ating bansa. Habang ang laban naman ni Sultan sa undercard ay kontra kay Rico Masuda. May record na 3 wins with 3 knockouts at 1 talo lamang. Subalit wag po natin mamaliitin ang mga Japanese boxer na may mga ganitong record. Kasi karamihan sa Japan ay hinug na sa amateur bago umakyat sa professional boxing. Yan ang dahilan kung bakit tinalo ni Hayato Tsutsumi ang mga eksperyensadong mga pambato natin na sila John Himino, Pete Apolinar at Gio Santissima sa una nitong 3 laban sa professional boxing. Kasalukuyang may record itong si Hayato na 4 wins with 1 knockout at walang talo. Kaya naman bagamat may 3 wins pa lang ang makakalaban ni Sultan na si Rico Masuda, ay hindi po talaga tayo pwedeng magkumpiyansa. Ganun pa man ay isang magandang balita naman nga po ang pumasok sa atin kanina lamang. Ito po ay dahil bukod kay Angkahas, ay magkakaroon pa tayo ng 2 pagkakataon na maging world champion ang mga pambato natin. Ang kababayan natin na si former WBO Junior Flyweight World Champion Melvin Jerusalem ay nakatakdang labanan ang current undefeated WBC World Champion Yuday Shigeoka para sa titulo nito. Habang ang isa pa nating pambato na si current IBF No. 9 World Rated Fighter RR Andales ay susubukan namang agawin ang titulo ng Hapon na si Jinjiro Shigeoka. Magkapatid po at 2 Japanese World Champion na ito. Kaya naman malaking bagay kung matalo ito ni Jerusalem at Andales sa mismong baluarte nila. Nakatakda pong ganapin ang double-header world title fight na ito sa March 31 sa International Conference Hall sa Nagoya, Japan. Kaya naman suportahan din po natin ang 2 pambato natin na ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay mukhang malabo na nga talagang mangyari ang inaasam-asam ng mga fight fans na mega showdown sa pagitan ng 2 undefeated superstars na sila Gervonta Tank Davis at Devin Haney. Ito po ay dahil nagde-demand si Haney ng at least $30 million o mahigit 1.6 billion pesos para lamang labanan si Davis. Bagay naman na walang promoter ang papayag sa gusto niya. Ang gusto po kasi ni Haney ay 50-50 ang hatian nila ni Davis o kaya naman ay mas malaki ang porsyento niya. Subalit hindi po yan pwede mangyari kasi kahit naging undisputed champion ka pa, ay yung fighter pa din na magdadala ng madaming fans sa venue at magbebenta ng pay-per-view buys ang siyang may karapatan mag-demand ng mas malaking porsyento. Hindi natin maikakaila na matibay na boksingero talaga si Haney. Subalit sa kasamaang palad ay hindi din ito maapil sa mga fans. Kaya naman ang huling 2 pay-per-view fights nito ay nilangaw lamang. 120,000 buys lamang ang Haney vs Lomachenko, habang ang Haney vs Prograis naman ay 30,000 pay-per-view buys lang. Kumpara sa huling 2 laban ni Tank Davis, kung saan pumalo ng 225,000 pay-per-view buys ang laban niya kay Hector Luis Garcia, habang ang laban niya naman kay Ryan Garcia ay umabot ng 1.2 million pay-per-view buys.